my beloved Boss Mike Cervera. Panoorin nyo naman itong pinaglalaban ng isa. Tingnan nyo mga kababayan, kung gaano ito mga kadesperado na. Eleksyon na lang tayo. Tingnan nyo mga kababayan. Ito si Maharlika. Nabuang na din mga kababayan eh. Maharlika, pasok! Ano gagawin mo? Eleksyon na lang tayo. Huwag kayo pasisigurado. Na? Okay? Dahil dadayain nila ang eleksyon. Kita nyo, dudungisan na naman ang eleksyon. Pati ba naman ang eleksyon na hindi ginawa ni Pangulong Bongbong sa buong buhay niya, ibibintang na naman sa kanya. Siyempre, bakit ho? Sasabihin nilang dadayain. Kasi ho mga kababayan, karamihan ho ng nasa padapa na kandidato ni Digong, hindi naman pumapasok sa survey. Di po ba? Hindi mo napasok eh. Tapos sasabihin mo, dinaya. Huwag mo sabihin, kailangan manalo si Marcoleta. Di ba si Marcoleta kulelat nga? Alangan naman manalo si Vic Rodriguez. Di ba si Vic Rodriguez di nga pumapasok kahit sa 20? Ang kailangan natin 12 lang. Si Manang Aimee nga, hanggang pang ilan siya? Di ba pang 16 na? Sa susunod niya, baka 11 na yan. Baka nasa 30 na yan. Ilan ang kandidato na tumatakbo? 40 mahigit. Kita nyo? Tapos, siyempre, sabi, dinaya. Anong dinaya? Hindi nga kayo makapasok sa survey. Di ba? Sabi dito, Boss Mike, sa eleksyon, lahat ng PBBM vlogger nakamonitor ay tulad dati. Ganon na ganon. Tuloy. Kayong mga military, pagod na ako sa inyo. Tignan nyo, kayong mga military daw, pagod na daw itong luka-luka sa inyo. Kita nyo mga kababayan, pagod na raw siya sa mga military. Kasi gusto nila, mga kababayan, magkudita. Magkudita daw kayo, sabi ni Maharlika. Ganun ang gusto ni Maharlika, magwala ang mga sundalo, mga pulis, mag-alsa laban sa gobyerno para matuwa siya. Diba? Tuloy. Pakinggan ninyo. Kayong mga military, pagod na ako sa inyo. Mga wala kayong bayag. Maawa kayo. Wala pala kayong bayag eh. Ulit-ulit kong sasabihin. Paulit-ulit ko, nakikinig naman kayo. Gawin nyo ng presidente to. Siya na, gawin yung commander-in-chief nyo. Pero nyo, inuutusan kayo, ayaw nyo sumunod. Grabe, no? Tuloy. Wala kayong pagmamahal sa Diyos at bayan. Alak ka! Sabi niya! Wala daw pagmamahal sa Diyos at bayan. Sino tinutukoy niya? Si Kibuloy yun. Ang Diyos at bayan nila si Kibuloy. Wala kayong pagmamahal. Kanino? Kay Kibuloy. Ibig sabihin nun. Tuloy. Ang mahal nyo lang, yung pera. Adik na yung commander-in-chief nyo. Nakita nyo na. May pulboron, may Coca-Cola sa bunga. Saan? Tignan nyo, pinipilit pa niya mga kababayan. Itong vlogger ni Digong, nasiraan na ng ulo. Kakaisip kung paano magtahi-tahi ng kwento. Ayan, nangyari. Kaya alam nyo, mahirap yan. Yung gawa-gawa ng kwento. Kapalit ng limpak-limpak na salapi. Nako, it tayo. Tama na yung panonood nyo rito. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, mag-like na kayo. Mag-like kayo. Tuloy. Nga, sa nguso. Ngiwi, kung anong pinagsasabi, wala pa rin kayong ginagawa. Dahil palibasa, yung mga nakakataas ay nakikinabang. Kita mo, nagbintang na naman siya. Alam nyo, eto, bilib na bilib ako rito sa pagsisinungaling. Kakaiba, malupit, antindi. Sobrang tindi nito. Panahon na para utasin nyo ang mga bangag na gumugurgur sa kinabukasan at literal na gumugurgur sa mga Pilipino. Kaya galit na galit si Banat Bay dito eh. Sabi ni Banat Bay, naniniwala kayo dyan? Luka-luka yan. Luka-luka yan. Di ba?
Ganon, mga kababayan. So, etong mga pahayag ni Maharlika, alam nyo, sa totoo lang, pwede nga itong gamitin na inciting to sedition. Bakit to? Abay, iniinganyo niya na na mag-aklas ang mga kapulisan, ang mga kasundaluhan. Dahil hindi nila humakaya. Si Bukeke, Bukeke to. Si Maharlika, mga kababayan, eto ho yun. Eto ho yung first kabit na gusto siguro, mga kababayan, kung hindi niya nakuha yung pangarap niya maging first lady, abay kahit papano, maging membro ito ng gabinete. Tandaan niyo yan. Oo. Kapag naagaw nila ang kapangyarihan, maniwala kayo, may upuan yan. Baka nga ho, gawin nilang press secretary. Parang parang J. Ruiz ang datingan. O kaya parang Attorney Claire. Tignan nyo naman ang itsura kung kay Attorney Claire lang. Di mo ba? Yung kanyang mga banat, walang dating Pero si Attorney Claire, kita nyo naman, talagang ibang klase, bumanat di ba? Boss Mike, alis muna ako sa live. Replay na lang. Oy, thank you naman, 80 Love you. Oo. Eto na. Mga kababayan, ayan. Unang banat, si Maharlika. Next natin, eto naman. Tingnan nyo. Pang bumili ng $5.58 billion na fighter jets, 20. Wala kang ang mapakain, wala kang ang maibigay na murang bigas sa iyong mga mamamayan. Kita nyo, pati yung mata ni Vic Rodriguez namulagat na. Kinukundi na nila yung pagbili ng mga kababayan, ng mga fighter jet. Ang sinasabi niya, wala kang ang maibigay na murang bigas. Huli ka na, Vic Rodriguez. Ang lapad-lapad ng noo mo, laki-laki ng mata mo, hindi mo makita yung mga murang bigas na na mga binibenta ngayon sa palengke. Ganyan mo sila, manglito. Bakit to? Desperado. Desperado na sila sa kanilang gustong pagkapanalo, sa kanilang gustong maagaw ang pwesto. Bakit ho? Matalo man at matalo man, manalo to. Kapag naagaw ni Sara ang pagiging presidente, sigurado, mayroon itong pwesto. Lahat po yan, yung mga nakapaligid dyan, na mga taong, mga nagtatanggol pa kay Sara. Lahat po yan, umaasa. Eto, medyo nahinaan lang ako sa kukote nito, mga kababayan. Biruin ninyo, sa palagay nyo, Vic Rodriguez, ganun lang kadali na agawin ang pwesto kay Pangulong Bongbong Marcos? Mabait yun. In-underestimate nyo lang yung kabaitan. Akala nyo sa sobrang bait niya, kayang-kaya nyong pabagsakin. Pero hindi nyo nalalaman, yung kabaitan na nakikita nyo, yun din yung mas lamang katalinuhan. Yung mga babait, mga kababayan, kapag inabuso nyo, mas matindi balik niyan. Kita nyo, naghangad. Naghangad na gusto nyo na mas mataas pa Pero ano nangyari, mga kababayan? Wala. Franz Winnipeg, sino ba pinapanood mo ano na tayo magta-3,000 na nga tayo. Tuloy. Wala. Ngayon, sa palagay ninyo, yung mga basher ni Pangulong Bongbong Marcos, hanggang 3 taon pa yan, na ganyan kayo. So hanggang bumaba sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, ganyan yung gagawin nyo. Tuloy. Uunahin mo pa yung gamit pandigma. Kailangan alam nyo, kailangan Bakit to? Uunahin mo pa yung gamit pandigma. Engot-engot pala to Nagkakagulo na nga yung Taiwan at China Di ba? So, kailangan natin ng pang-protekta sa sarili natin. Parang tayo. Kailangan, depende sa pagkakataon. Kung merong banta sa buhay natin, mga kababayan, kailangan nating protektahan. Saan? Pamamagitan ng kailangan natin bumili ng sandata, kahit man lang Glock 19,
Glock 40, ganon, di ba? Kahit man lang bereta. Kailangan protektahan nyo kasi may banta yung buhay nyo eh. Pero eto, walang gagawin to. Aantayin niya na pulbusin tayo. Bakit? Eh malamang maka-China na rin to. Di ba? Ganun lang kasimple eh. Ihalimbawa nyo sa sarili ninyo. Pagka ba meron kayong banta sa buhay, may banta na ng seguridad sa bansa natin. Siyempre si Pangulong Bongbong mag-iisip yun na kahit papano makatabla tayo. Na kahit papano hindi tayo basta-basta na isusuko na lang natin ang bansang ito. Isusuko yung teritoryo natin. Hindi pwedeng gano'n. Si Pangulong Bongbong Marcos, naghahanda para lang, sige, kung gusto ninyo. Di ba? Kahit wala tayong laban, okay lang. At least lumaban tayo. Sabi nga ng mga bayani natin, mas maganda nang mamatay ng lumalaban. Ito yung mga nabibitay. Yung bang pagka may mga gera na, ito yung mga binibitay na lang eh. Bakit to? Hindi lalaban eh. Diba? Hayaan nyo na lang. O sige, barilin nyo na ako. Yun na yun. Hindi pwedeng ganun. Abay, may lahi tayong mga Pilipino kakaiba. Oo, mas maganda lang mamatay na lumalaban tayo. Kaysa naman hayaan na lang natin, nasaktan tayo, bulihin tayo, patayin tayo sa mismong lupain natin. Nako, malabo pananaw nito. Di ba mga kababayan? Kaya nga sabi sa kanta, sabi rin ni Manny Pacquiao, ang mamatay ng dahil sa'yo. Pero, may mga makapili katulad nito. Di ba? May mga makapili katulad nito. Yan. Gusto niya, wag daw bumili ng jet fighter. Dahil daw wala nga daw murang bigas. Hindi niya alam, marami ng murang bigas. Nagmura na ng malupit ha. Nung panahon ni Digong, mga kababayan, napakamahal ng bigas. Aminin nyo yan. Mas mahal ang bigas nung panahon ni Digong kumpara ngayon. Malayong malayo. Eto na. Tuloy. Is enough. Eto naman. Kita nyo? Yung itsura ni Rocky, mga kababayan. Sawang-sawa kakasubo ito. Tignan nyo, mga kababayan, yung mga banat nila. How much is enough? Hindi pa ba sapat na ayon sa Guinness Book of World Record? Ginamit niya na yung ayon sa Guinness Book of Record, nandoon daw yung pangalang Marcos na na pinaka-corrupt. Mga kababayan, napakaraming beses na natin pinaliwanag yan. Na nung panahon ni Cory, mga kababayan, talagang ginawa nilang propaganda lahat. Siniraan na siniraan. Sukdulan, mga kababayan, nadalin nila sa Guinness yan. Sabi nga ng Guinness, nag-ano lang naman kami sa inyong pamalaan eh. Di ba? Kumuha lang kami ng reference. Naging reference lang namin yung sinasabi ng pamalaan ninyo. Sino ba naman ang hindi gagawa na na ang kalaban mo na ang kalaban mo hindi papabor sa'yo kapag masisiraan. Siyempre, pabor na pabor sa'yo yun. Ipapalagay mo talaga pangalan. Sabi nga ni Jojo Chavez, tinanggal na sa Guinness. Kasi nga fake news yun. Tulad nito, ulitin ko, tulad niyan, kung tinanggal na, mga kababayan, ginagamit pa rin niya, ibig sabihin, mga kababayan, niloloko lang nila yung mga taong nakikinig sa kanila. Kaya kayo mga DDS, sabi ko sa inyo, magmatsyag kayo. Kung eto yung pakikinggan nyo, si Maharlika, Vic Rodriguez, naku, Diyos ko po, patawarin. Malilito talaga kayo. Tuloy. Marcos na ang pinaka-corrupt sa buong kasaysayan ng buong daigdig. Pero ikaw mismo umabsuelto dyan nung panahon ng kampanya nakasama ka sa Uniteam. Hindi ka lang nanalo. Diba? Hindi lang ito nanalo nung panahon ng Uniteam. Tapos ngayon, nung nandoon, mga kababayan, habang kampanya, wala hong mga kaso ang mga Marcos!
Di ba, mga ganun? Inabsuelto po sila ng alin? Korte Suprema, Sandigan Bayan. Ganun yung mga banat niya. Ngayon, iba na naman kasi wala nang pakinabang. At nasa sitwasyon siya ngayon, mga kababayan, ng kagipitan sa buhay. Kaya hirap na hirap. Yung mga paninira na yan, mga kababayan, sa totoo lang, wala na, hindi na tumatama. Mas marami nang ginawang paninira yan, pero wala ring nagawa. Di ba? Tuloy. Thank you naman, Storm. At nais pa nila magpatuloy sa posisyon? Hindi pa ba yung sapat na miski ang mga anak ng mga apo sa tuhod? Teka muna, baka naman ang tinutukoy mo sila Duterte, ha? Diba? Sila Duterte, kita mo, sila Pulong, sila Digong, sila Hanilet, sila Sara. Yan ang trabaho, nakaw ng nakaw, at pati ikaw, ha? Baka akala mo ligtas ka, Roque. Pati ikaw, nagnakaw ng nagnakaw. Tandaan mo yan. Ni Marcos Jr. hindi na magtatrabaho sa dami ng tagong yaman nila. Ay, syempre. Mayaman yung tatay Di ba? Abe, naggiginto si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagtrabaho. Nagtrabaho, nagnegosyo. Kita mo? Kayo, ano negosyo ninyo? Bakit dumami ang mga pera ninyo? Di ba magkaiba yon, mga kababayan? Normal lang naman na itago ang kayamanan. Pero kung ito ay yung pinaghirapan, pero kung tinago mo dahil ninakaw mo, magkaiba yun. Di ba? Tulad ni Pulong ngayon, umiikot kung saan-saan. Kung saan-saan naman ngayon, itinatago yung mga nakaw nila. Diba? Ganun talaga sa politika, mga kababayan. Tulad nito. Itong mga ito, wala na akong sasabihing maganda laban sa sa gobyerno. Pero ang ending, mga kababayan, yung mga yan kapag nagigipit na, magsusumbong kung kani-kanino. Tulad nito, mga kababayan, tulad ni Maharlika, magsusumbong na saan? Sa Embahada ng Amerika. Pasok! Ang Palunga, dito tayo ngayon sa US Embassy para i-report ko ang Philippine government sa kanilang death threat sa akin. Kita mo, mga kababayan, siya pa may ganang magsumbong. Siya pa may ganang magsumbong, mga kababayan. Itong luka-luka. Mga kababayan. O sige, magsumbong ka nga nang magkaalamanan kung sino papanigan, di ba? Siya pa may ganang magsumbong. Kita mo, napakawalang niya mo. Bunganga mo, bastos. Tapos ikaw pa yung magsusumbong ngayon. O, di ba? Tuloy. Na makikipag-coordinate sila sa Interpol sa kanilang fabricated crime, fabricated address, at sa sinabi ng NBI na they will hunt me down. Matagal na ito Ito yung mga kababayan Ito yung dinimanda siya ni Tunying, mga kababayan. Nung dinimanda siya ni Tunying, sumbong, mga kababayan Ngayon, ano nangyari sa sumbong mo? Meron ba? Wala naman, di ba? Hanggang ganyan lang yung kaya nyo gawin. Pa-eksena na lang. Eksena na lang ang mga ginagawa nito. Papansin na lang. Tapos, di naman maaalis, mga kababayan, na marami pa rin tanga talaga. Nakakalungkot man, pero yan ang katotohanan. Maraming tanga, mangmang na mga naniniwala pa rin sa kanya. Aminin nyo yan. Di ba? Ganyan na ganyan. Dumako tayo, mga kababayan. Saan? Eto, mga kababayan. ICC. I-abolish daw. I-abolish na daw. Kita nyo, mga kababayan. Pasok. Kita nyo, pakinggan nyo maigi to, mga kababayan, Pakinggan nyo kung paano na sila naloloko talaga. Pakinggan nyo yung kabuangan nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong mga to, hindi na to natutulog ng ng sapat na oras. Malamang ito, ang tulog nito, mga kababayan, pinakamatagal na 2 oras. Tingnan nyo, ICC daw. Goodbye na. Goodbye, ICC. Ang malupit dyan, kinulong pa nila si Presidente Duterte, samantalang alam nila na ang isang paa ng hukuman nandun na sa libingan. Kita nyo, mga kababayan? So parang sinasabi pa niya nang dahil kay Duterte, mag-goodbye na ang ICC. So paano ngayon to, mga kababayan? Goodbye ICC na nga ba?
Dahil sa pagkakahuli, pagkakadakip nila kay Digong, nako mga kababayan, matindi talaga. Ang titindi ng mga DDS. Iba ang fighting spirit. Parang mga bulik. Hindi bulik na manok ha, bulik na baboy. Diba? Diba? Langya, tuloy. Goodbye ICC. Kita nyo, goodbye na raw ang ICC, mga kababayan. Sa 10 sinabi ni Roque, ilan yung pinaniwalaan ninyo? Sa mga DDS, sa 10 sinabi, 20 pinaniwalaan nila. Sa mga naniniwala sa gobyerno, sa 10 sinabi nito, kahit kalahati, wala. Eto na. Goodbye ICC daw. Goodbye ICC. Ang malupit dyan, kinulong pa nila si Presidente Duterte, samantalang alam nila na ang isang paa ng hukuman nandun na sa libingan. So magiging 2 na, gano'n, wala na. Baboy ramo ba? Kita nyo mga kababayan, sinasabi nasa libingan na daw ang isang paa ng korte, yung korte ng ICC. Tapos, eto pa, dinagdagan pa. Yung pagkakahuli kay Digong, yun na daw yung katapusan. Diba? Yun na yung katapusan ng ICC. Nako, Diyos ko po, mahabagin. Kawawa naman ang ICC. Si Digong lang po pala makakapagpatumba, Si Digong lang makakapagpatumba, ng ICC. Sa dami-dami na ng kinulong dyan, nakamukha niya, Ed Gonzales Angeles, thank you naman. Opo, kita nyo, happy birthday. Magandang umaga. Pa-shout out sa 63rd birthday ko. Happy birthday po! Birthday ni Ed Gonzales, batiin nyo naman mga kababayan. Dahil birthday, kailangan merong pampagana. Eto na. Buksan ang nakasaradong isipan mula sa silid ng karinlan. Huwag mong hayaang itago ang katotohanan sa mundong mapalamang. May handang tumulong sa lahat, United Warriors at nagngangalang Mike sa Delvera. Ayos! Happy birthday po sa mga may iba pa dyan na mga magbe-birthday at nag-birthday na sa buwan ng Abril, mga kababayan. Happy birthday po. Tuloy lang po, piliin natin yung pagiging masaya lang. Wag ho nating iwasan. Iwasan natin yung mga malulungkot, yung mga nakaka-stress na bagay at nakakapagpalungkot sa inyo. Iwasan nyo yan. Hindi ho yan makakatulong. Tandaan nyo, nakakatanda ho yung laging malungkot kayo tulad niyan. Kita nyo mukha niyan. Nasa screen. Sa totoo lang, sobrang filter na ng pagmumukha niyan. Di ba? Bigyan mo ng jacket yan. Ay, jacket. Bigyan mo ng ng t-shirt Arnold Lopez. Bigyan ng t-shirt. Ano sa na yun? Si Boss Ed Gonzales Angeles. Paki-PM mo na lang si Arnold Lopez. Bigyan mo ng t-shirt. Bilang gift, mga kababayan. Ato na. At habang nagpupumilit kayo na litisin ang gaya ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na wala naman talaga kayong jurisdiction, lalo nyong binabaon ang korte. Binanatan niya na pati ICC. Diba? Lovely Dominguez, binanatan niya na ICC. Sinasabi wala daw jurisdiction ang ICC. Samantalang nasa Netherlands yan, nagtatago. Hindi ginrant yung asylum seeker na to? Hindi ginrant yung asylum na request niya, mga kababayan? On the way na yung t-shirt ko, Boss Mike. Ito, Alicia Duran, wala pong anuman. Kita nyo? Nako, mga kababayan, Nako! Wala, hindi to, malamang hindi to ginrant, kaya inaaway niya na pati ICC. Biruin mo, ganito ugali nito. Kapag ka ikaw ay
Ha? Hindi mapagbigyan. Hindi na ibigay yung gusto, nagtatantrum. Langya ka, okay? Tapos idadamay mo pa na ma-abolish ang ICC? Sa libingan. Kita nyo, ulit. Pakinggan nyo. Goodbye, ICC. Ang malupit dyan, kinulong pa nila si Presidente Duterte, samantalang alam nila na ang isang paa ng hukuman nandun na sa libingan. At habang nagpupumilit kayo na litisin ang gaya ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na wala naman talaga kayong jurisdiction, lalo nyong binabaon ang korte sa libingan. Mamamatay na daw. Oo, wala na. Wala nang ICC. Grabe mga kababayan. Galit na galit eh. Hindi niya gagawin yan kung hindi na denied yan mga kababayan. Sa mga gusto ng t-shirt, opo, na kay Arnold Lopez. Ano po? Yan si Arnold Lopez, ayan ho yung pangalan, ay kausapin nyo dyan. Dyan ho kayo humingi. Ano po? Dahil wala na ho, ditong t-shirt, ubos na lahat. Yung huling natira sa kanya, natira dito, binigay ko ng lahat. So, eto pa, mga kababayan, hindi pa nagtatapos dyan. Meron pa. Meron pa mga kababayan. Eto. Nasaan na yung boss, magandali. Magtanggal ka muna ng mga pangit dyan. Ito, tulad niyan, pangit. Tanggalin mo yan. Yan, mga pangit. Mga pangit na mga yan eh. Ito na. Tignan nyo mga kababayan umiiyak din to. Sino? Mga kababayan. Ito. Iiyakin din pala to eh. Tignan nyo yung tsura. Ngayon, di ba? Ayan na. Tignan nyo yung tsura. Stress na. Ito, mga kababayan. Lakihan ko lang Tignan nyo yung tsura ni Bato, mga kababayan, Iyakin pala to eh. Bato! Iyak na! Yung warrant mo, Bato, yung warrant mo parating na. Eto na, Bato. Ano yung nangyayari ngayon? Itsura ni Bato. Alam niyo yung nung mga bata tayo, na pagka tayo talagang pikon na, ganyan na lang yung pang-aasar natin. Tingnan niyo yung tsura. Stress na. Ano yung nangyayari ngayon, di ba? Everyday makita mo sa social media, meron papalabas ng binablog na nila yung paggagamit nila ng Cebu. Kita niyo mga kababayan, sabi niya, ngayon, nawala lang kami ngayon, araw-araw niyo na makikita sa social media. Pati yung paggamit nila pinapakita. Ba't po? Ilan lang yun. Mas matindi nung panahon nyo. Di ba? Si Bato naman, may mga gano'n kasi, minsan may mga gumagawa ng mga content nila, ginagawa yun. Kahit hindi naman totoo. Ang ginagawa nila, mga kababayan, ginagawang totoo. Pero may gumawa niyan, isang babae. Ayun, nahuli. Di po ba? Nahuli ba to? Kaya yung pagdadrama mo, kita mo, itsura mo, stress ka na. Alam niya ho kasi, mga kababayan, Berhel de Dios, na taga-Pulilan, Bulacan, Leonora Brown, Gemma Garais. Hello po. Di ba? Alam niya na ho na mahuhuli to. Nakita ninyo? Ginagawa ng live sa Facebook yung paggagamit ng Cebu. Wala naman, isa lang yun, Bato! Ito naman, sasabihin pang araw-araw, sobra ka naman manira. Hindi naman araw-araw yun. Pero ang totoo, kung sino ang araw-araw, kayo yun. Araw-araw kayong naninira sa gobyerno. Yun totoo. Pero sasabihin mo na na araw-araw may nag-live na gumagamit ng droga, sinungaling ka talaga. Wala akong ganun, mga kababayan. Wala akong ganun. Kita mo, hirap na hirap ka pa kung ano sasabihin mo. Hirap na hirap ka pa nga kung ano sasabihin mo eh. Kita mo, nag-iisip siya kung anong kasinungalingan yung pwede niya sabihin eh. Ang masakap nito, parang itong mga tao na ito. Sabi nga ni Fury dito, Coloma palagay ko, Boss Mike, yung gumagawa ng mga masama ngayon, gawain ng kampo nila kasi gusto nila ipakita. Yun na nga. Hindi malayo na sila yung gumagawa niyan. Di ba? Yung kampo nila.
Pakiramdam nila, ito na ang new normal. Kita mo, pinagpipilitan pa niya yung isang beses lang nangyari. Bato, yung nangyari na mayroong nag-live o may nag-post sa social media na nagdodroga siya, isang beses lang yon yung babae. Huwag mong ipilit na araw-araw. Ikaw naman, napakasinungaling mo eh. Oh, di ba? Ang araw-araw na sigurado, noong panahon ninyo, araw-araw may pinapatay kayo. Yun. Walang mintis yun. Di ba? Araw-araw may pinapatay kayo nun. Nililiko mo yung sitwasyon. Sa palagay mo, yung kaganyan mo. Ha? Sa Davao yun. O, kita mo, sa Davao pa pala nangyayari. Dapat sisihin mo si Baste. Di ba, Jerry Rebugio? Thank you naman. Opo. Di ba? Si Baste sisihin mo, sa Davao pala yun eh. Normal lang nagagamit ka ng shabu. Normal lang na... Bobo ka pala eh. Ang tatanga mo ba to eh? Kailan pa naging normal na gumamit ka ng shabu ano mo? La-live mo pa o ipopost mo pa sa FB. Tanga rin to eh, no? Mga kababayan, napakatanga. Pero mo, normal ba yung tatanungin pa niya kung normal? Siyempre hindi. Tanga mo. Magmamayabong mo sa buong mundo na ikaw isang drug user. Kayo, pinagmayabang nyo na kayo yung mamamatay tao. Di ba? Kayo, pinagmayabang nyo na mamamatay tao kayo. Ano pagkakaiba nyo sa mga yan? Wala na kayong pagkakaiba. Pare-pares lang kayo. Pero mo, taga Davao pa pala yung sinasabi mo. Anong ginagawa ni Basti? Kajaming. Kaya hindi hinuhuli mga kababayan, kajaming ni Baste. Bakit? Ano na nangyari sa utak ng ating mga kababayan? Hindi, sa inyo lang yan sa Davao. Kami matitino, Bato. Oo, kami matitino. Ewan ko sa inyo. Hahayaan ba natin na magiging ganito na lang palagi? Ay, yun nga ang tanong namin eh. Bakit ganyan na lang palagi dyan sa Davao eh? Ultimo pagdodroga nila, binibidyo eh. Ultimo yung mga kawani ng munisipyo nyo. Positibo sa droga eh. Baka naman pati yung mayor nyo. Di ba? Baka naman pati yung mayor nyo kasi ka-jamming nila. Di po ba mga kababayan? Kaya walang nangyayari talaga dyan sa inyo. Madalas, ang mahuli na may shabu, dyan, sa Davao nyo. Di ba? Tama ba yung pamamahala dyan? Kaya sa mga Davao, kung gusto nyo ng pagbabago, walang adik na mayor. Kayo, palitan nyo na. Sa totoo lang mga kababayan, hindi naman tayo judgmental. Pag tinitigan nyo si Baste, kitang-kita nyo na itsura niyan. Yung itsura mga kababayan, itsura ng hindi nagpapahinga eh. Parang ang tinitira, bulto-bulto eh. Tuloy. Kaya kaliwan dito, dahil nga, sabi natin, ayusin natin ang ating bayan. Ay, papikit-pikit ka pa, sinungaling ka talaga. Yung mga ganyan na pumipikit habang nagsasalita ba to, yan ay sinyales na sinungaling. Kita nyo, papikit-pikit. Mga kababayan, habang nasa entablado at nagsasalita ito, tandaan nyo, pag pumipikit ng ganyang itsura, sinungaling yan. Naniniwala po ba kayo sa ganon? Na kapag ka nagsasalita ka sa entablado at may pumipikit-pikit ng ganon? Naku, opo, kasi sinungaling yan. Di ba? Tandaan nyo, yung mga ganyan, sinungaling. Kailan nyo nakita si Pangulong Bongbong Marcos na nagsalita na pumikit? Wala ho! Tingnan nyo to, si Kalbo. Ano nangyari dito? Wala na. Finish na. At hindi naman kaila sa inyo mga kababayan, ang warrant ni Bato, nandiyan dyan na. Kaya anytime pwede nang ulihin yan. Di ba? Kaya desperado na rin. Kailangan niya na rin magsinungaling para masabi niya sa mga tao na talagang pangit daw yung gobyerno. Pero tandaan nyo mga kababayan, kung may pangit na naging gobyerno sa lahat ng kasaysayan,
Unang-una dyan, nung panahon ni Digong. Our beloved Boss Mike